Magandang hapon sa ating lahat. Naritong ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Lunes, January 12, 2026. Base nga sa ating latest satellite animation ay patuloy pa rin nga yung epekto ng shear line dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. At nagbibigay nga yan ng mahina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan at kung paminsan-minsan ay malalakas pa ng mga pag-ulan. Northeast monsoon naman ang umiira sa nalalabing bahagi ng Northern at Central Luzon na siya naman nagbibigay ng mahihinang mga pag-ulan. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, umiiral naman ang easterlies na nagbibigay naman ng mga pulo-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa magiging lagay nga ng panahon bukas, asahan nga natin na dito sa may bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon, magiging patuloy pa rin nga ang mga pag-ulan na dala ng shear line. Dito naman sa may bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, asahan naman natin yung mga kalat-kalat din ng mga pag-ulan na dala naman ng easterlies. Sa nalalabing bahagi nga ng Cagayan Valley at dito sa buong Cordillera, asahan din natin yung makulimlim na kalangitan at mahihinang mga pag-ulan na epekto ng Northeast Monsoon at kasabay dyan, naapektuhan nga din ng Northeast Monsoon ang buong Ilocos Region at nalalabing bahagi pa ng Central Luzon na magkakaroon nga ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at pulo-pulo din na mahihinang mga pag-ulan. Dito sa nalalabing bahagi naman ng Luzon kasama ang Metro Manila, umiiral naman ang easterlies na magdudulot ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura dito sa may Tuguegarao umaabot ng 20 to 26 degrees Celsius, Lawag 18 to 31 degrees Celsius sa may Baguio, 13 to 24 degrees Celsius at dito naman sa Metro Manila, 23 to 31 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas, ang buong Palawan, Visayas at Mindanao, asahan natin na magiging magandang panahon, paghandaan lamang yung tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo na nga sa hapon at gabi. Temperatura ay pinakamainit pa rin dito sa may Zamboanga City kung saan umaabot 24 to 34 degrees Celsius at dito naman sa may Davao 25 to 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, nakataas ang ating gale warning at nagsisimula nga yan dito sa may bahagi ng Cagayan, particularly sa may parte ng Santa Ana, pababa sa buong Cagayan or silang bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora, hanggang dito nga yan sa may northern seaboards or northern and eastern seaboards ng Polillo Islands, maging sa northern coastline ng Quezon, kasama ang General Nakar. Dito naman, kasama din yung bandang bahagi ng northern parts ng Ilocos Norte, kasama nga dyan ang Pagudpud, Bangi at Burgos. Kaya sa mga areas po na naka-highlight na red, may mga nakataas po tayo na gale warning dyan, kaya naabisuhan po natin. Lalong-lalo na nga yung maliliit na sasakyang pandagat, maging lahat ng mga isda na ipagpaliban muna yung paglalayag dahil may kataasan po yung ine-expect natin na mga pag-alon. Sa nalalabing seaboards naman ng Luzon, maging ang eastern seaboards ng Visayas at Mindanao, asahan din po natin na may katamtaman hanggang sa mga matataas na mga pag-alon na maaaring umabot hanggang 4 meters. Kaya sa mga maglalayag po sa areas na yan, mag-ingat po dahil matataas po ang mga pag-alon at may kadelikaduhan na dala. Samantalang sa nalalabing seaboards naman ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon ang aasahan. Base naman sa ating tropical cyclone threat potential, mas tumaas pa nga yung posibilidad na maging isang ganap na bagyo yung posibleng low pressure area na babantayan po natin sa mga susunod na araw. This week nga nakikitaan natin na potential itong mabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring kumilos northeastward papalapit dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at silangang bahagi ng Visayas. At by next week, starting January 19 to January 25, pinapakita na posible itong mag-recurve pa-northeastward at mas lalapit din dito sa may katimugang bahagi ng Luzon. Bagamat sa ngayon ay mataas pa rin nga yung uncertainty nito, ay agad na po nating paghandaan yung mga tsansa ng mga pag-ulan na maaaring dalhin itong posibleng bagyo o low pressure area sa malaking bahagi ng Visayas, mangilan-ngilang bahagi ng Mindanao, Southern Luzon, maging ang Mimaropa.
Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa Luzon, asahan nga natin na dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, magpapatuloy yung epekto ng northeast monsoon o amihan na siya magdudulot ng pulo-pulo at mahihinang mga pag-ulan hanggang Miyerkules. Asahan nga din natin na shear line patuloy ding makakaapekto dito sa may bahagi ng Aurora at Quezon hanggang Miyerkules. Pagsapit ng Biyernes hanggang Sabado, ang axis ng shear line mula sa bahagi ng Aurora at Quezon ay mas tataas na sa may bahagi ng Cagayan at Isabela. At nang dahil dyan, ang sistema nga na makakaapekto sa Metro Manila at malaking bahagi ng Central Luzon ay papalit na nga into easterlies na siya magdudulot naman ng mga pulo-pulo mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa may bahagi ng Baguio City at maging ang buong Cordillera, although mas makulimlim pa nga yung mga kalangitan bukas, ngunit pagsapit ng Miyerkules, mas magiging aliwalas na ang kalangitan at andyan pa rin yung chance ng mga pulupulong mahinang mga pag-ulan. Pero dito sa may bahagi nga ng Cagayan at Isabela, magpapatuloy pa rin nga yung mga pag-ulan at makulimlim na kalangitan dahil sa epekto ng shear line at northeast monsoon. Samantalang sa Legazpi City at maging ang malaking bahagi ng Bicol Region at Mimaropa, magiging maganda pa ang panahon natin o panahon nyo dyan hanggang Huwebes. Ngunit pagsapit ng Biyernes dahil nga sa posibleng paglapit ng trough ng low pressure area, asahan na nga natin na mas papangit na ngayong panahon, magkakaroon na ng mas kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog at matataas na tsansa din ng mga pag-ulan. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa Kabisayaan, although by tomorrow, buong Kabisayaan pa rin ang makararanas ng magandang panahon, expecting na tayo na as early as Miyerkules dito sa may silangang bahagi ng Visayas o Eastern Visayas kasama ang Tacloban City ay mas papangit na ngayong panahon, mas tataas na rin yung tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, kasama rin yan sa maapektuhan ng paglapit nga ng trough ng low pressure area. Sa nalabing bahagi naman ng Visayas dito sa Metro Cebu, yung mga pag-ulan ay magsisimula by Thursday. At dito naman sa may Iloilo City, kasama ang iba pang bahagi ng Visayas, yung mga pag-ulan naman ay mas maliliit. Magsisimula nga lamang yan by Biyernes. Lahat po yan ay epekto ng trough ng low pressure area na may posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Dito naman sa may bahagi ng Mindanao, ang Metro Davao, maging ang malaking bahagi ng Caraga Region, asahan din na po natin ang pagsama ng panahon as early as Miyerkules at magpapatuloy po yan up until weekends. Sa may Cagayan de Oro City kasama ang Northern Mindanao, magiging maganda pa ang panahon hanggang Miyerkules. Ngunit asahan na nga rin natin yung pagkakaroon ng mas matataas na tsansa ng mga katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan starting by Thursday. Sa nalabing bahagi naman ng Mindanao, magiging maganda pa rin ang panahon, pwera na lang sa tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 5:44 ng hapon at sisikat naman bukas ng alas 6:24 ng umaga.